OMG! Amy Marcos nasaktan, naiyak sa matinding pasabog ni VP Sara. Walang kawala, Risa ng Lumo, PBBM. Ayan, syempre itong balita ang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Nasaktan yata si Amy. Ayun, bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na ating matutunghayan ngayon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan din natin ang kanyang channel. Tuloy natin. Yung isa hindi nasasaktan yun, yung kapatid. Paano tayo masasaktan yan, Brad? Walang sakitan dito. Hindi tayo tatablan. Di ba? Immune tayo dyan sa mga sakit-sakit na yan. So, ang ibig bang sabihin nito ay nasasaktan si Senator Amy sa kanyang nadidinig tungkol kay VP Sara. Pero para sa akin, yung ang talagang nagpo-focus si VP Sara ngayon, madalang naman medyo mapag-usapan si PBBM, no? Singhot pa. Ay. Alam nyo kasi, no, sa totoo lang, hindi nyo po yan, yung utang na loob po sa mga tao, mas masakit naman. Pinamukha na sa inyo. Hindi nyo pwedeng i-deny yan. Dinideny ba nila? Dinideny ba ng magkapatid na sila ay lumapit kay BP Sara at sinabi na tulungan, hindi kami mananalo pag hindi mo kami tinulungan sa Visayas at Mindanao? Kaya nga natatawa ako eh. Natatawa ako doon sa ibang nagsasalita na sinasabi nila, nako, hindi naman kailangan si Sara Duterte dyan eh. Manalalo't mananalo talaga yung mga Marcos noong mga panahon ng eleksyon. 'Di ba? Pero hindi eh. 'Di ba? Malaki pa rin ang naging parte ng mga Duterte ni Sara Duterte sa kampanya ni PBBM. Kahit bali-baliktarin mo ang mundo. Alam ko kaya kaya nagiging ganun kayo. Syempre hindi ko naman kayo masisisi. Dahil syempre alam natin kung kanina kayo kumakampi, 'di ba? Hindi naman dito kampihan. Huwag na natin pag-usapan yung kampihan, parang ang pangit ang word na 'yun. 'Di ba? Alam natin kung kanino kayo sumusuporta. 'Di ba? Syempre kahit papaano paninindigan nyo kung ano yung nagiging paniwala nyo. Gaya nung sa mga naniniwala sa mga Duterte, pinaninindigan din nila kung ano yung pinaniniwalaan nila. 'Di ba? Pero para sa akin, no? Sa akin lang 'to is malaki talaga naging parte ni VP Sara kay PBBM. Kasi lagi ko sinasabi noon, kung hindi naging kaduet, no? Duet. Para sa kanta lang yun, no? Kung hindi naging kaduet ni PBBM si VP Sara, hindi ganun kalaki ang makukuhang boto ni PBBM. Sa totoo lang. 'Di ba? Dahil kung yung boto ni PBBM lang ang pagbabasihan natin, yun na yun. Nung Vice President, nung naglaban sila ni Lenny. Yun na yun eh. Kumbaga sagad na yun. Hindi nyo pwedeng ikatwiran sa akin dito na hindi pa sagad yun. Ibig sabihin, hindi nyo sinuportahan si PBBM nung panahong tumatakbo siya ng Vice President nung kalaban niya si Lenny. Nagtago kayo nun. Diba? Yun. So, kung ano yung nakuha ni PBBM ng mga panahon na yun, ayun na talaga. So, si FPRRD, basihan naman natin. Nung tumakbo si FPRRD is malaki din ang nakuha niya, 16 million or what. So, yung 16 million na yon, kung 15 million, basta, comment na lang po kayo sa comment box mga katunay kung ano yung nakuha naman ni Tatay Digong nung tumakbo siyang presidente, nung nanalo siya. Yun yung mga tao na sumusuporta naman sa mga Duterte. Diba? Tama ba ako mali? So, nung nag-duet yung dalawa, si VP Sara at si PBBM, yung supporter ng mga Duterte at supporter ng mga Marcos ay nagsama. Diba?
At nadagdag na doon yung wala pang mga kinakatigang supporter, yung parang bumabalanse lang sa gitna. At eto nga, no? Inamin din naman ni Senator Amy na talagang pumunta sila kay VP Sara at kinumbinsi nila si VP Sara na makipagtandem kay PBBM bilang Vice President. Di ba tinatanggihan pa nga ni VP Sara at nireveal din yun ni VP Sara. Kaya ako nagtataka ko doon sa iba eh. No? Hindi dahil sa mga Duterte yan. Di ba? Kaya ako, mag-observe naman kayo. Di ba? Hindi nyo pa pwedeng sabihin ganun. Kung wala ang mga Duterte, malamang ko, malakas pa din ang laban ni Lenin noong mga panahon na yun. Di ba? Kung hindi sinuportahan ng mga Duterte, si PBBM noon. Ngayon, laging mag-tandem sila, advantage yun. Di ba? Kaya lumakas. Ngayon, syempre, baka naiisip ni Senator Amy ganito, syempre, yung mga nasasabi ni VP Sara, nire-reveal niya. No? Parang, syempre, parang nangyayari, parang lumalabas kami dito walang utang na loob. Parang ganun yung nangyayari. Kasi nga, di ba, yung nangyari kay VP Sara, ganyan. Pagkatapos ng lahat ng suportang ginawa ni VP Sara, ganun. Parang hindi pa siya yung napakinggan, siya pa yung nawala, 'di ba, sa eksena, 'di ba? Siya pa yung isinantabi, 'di ba? Pero yung mga kasakasama ngayon ng administrasyon, wala namang naitulong kay PBBM yung mga. Hindi sa totoo lang. Ako, nanghihinayang ako sa unit team. Hanggang ngayon nanghihinayang ako diyan eh. Alam natin hindi na magbabalik 'yan. Wasak na 'yan eh. Sira na yung tiwala ng mga tao. Pero ako talaga, yung mga nandiyadyaan ngayon na nakapaikot sa ating presidente, wala silang naitulong sa presidente. No, wala silang naitulong kay Marcos. Wala. Sa mga Marcos, wala silang naitulong. 'Di ba? Ang talagang sadyang nakatulong lang talaga sa mga Marcos ay ang mga Duterte. 'Di ba? Kung wala ang mga Duterte na umaalalay sa mga Marcos, walang mangyayari talaga. Ganun pa rin ang tingin ng mga tao sa mga Marcos hanggang ngayon. Sira pa rin ang kanilang pangalan. 'Di ba? Pero simula nung nagsama sila, naging magkaibigan, simula nung ang daming sumimpatya. Lumipat ang simpatya ng mga Duterte sa mga Marcos, sinuportahan ng mga Marcos. 'Di ba? Kaya lalong naunawaan ng mga tao kung ano talaga ang naging kalagayan at ginawa ng mga Marcos noong mga panahon na yun. No, nalaman natin, akala natin, napakasama ni Apo Lakay noong mga panahon ni Apo Lakay. Tapos nalaman natin, ay hindi pala, ang laki pala na itulong ni Apo Lakay sa Pilipinas noon. 'Di ba? Maganda yung ginawa niyang serbisyo sa Pilipino. Yung martial law naman is disiplina naman yun eh. 'Di ba? Maganda nga, ang dami nga nagagandahan sa martial law eh. 'Di ba, noong mga panahon na yun. Pero huwag yun ang gawin ngayon ha. 'Di ba? Kaya, sa lang, talagang maiisip talaga ni VP Sara yun. Kaya pag naano ni Senator Amy, syempre masakit sa kanya yun. Parang syempre, parang wala kaming utang na loob. Parang ganito, parang sinasabi ni parang ganon, di ba? Masakit yung sumbat eh. Di ba? Masakit yun. Lalo na kung alam mong totoo. Dininay na ba ni Amy? Dininay na ba ni BBM? Siyempre, i-deny yan ni Jared, i-deny yan ni ni Abby. Ang tanong, naroon ba kayo? Si BP Sara naroon eh. Di ba? I-deny niya yan, Jared na Abby, na walang ganyan. Ngayon yung ikwento na ang nagpanalo kay BP Sara yung si BBM. Ngayon yung ikwento. Ngayong expose na sila. Akala nyo mananahimik ha? BP Sara, resign ka na sa DepEd. Tung. Yung tungkol doon na si PBBM ang nagpanalo kay VP Sara, napakalayong usapan yun. Gaya na sinabi ko kanina, yung boto ni PBBM nung Vice President, uulitin ko, is sagad na yun. Yun na yun. No? Ngayon, kaya naging 30 million yun, 31 million or what, is nadagdag na ron yung mga supporter ng mga Duterte. Diba? Iisipin mo lang eh. Iisipin mo lang. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na si PBBM yung nagpanalo kay VP Sara. Kaya ang question ko eh, doon sa 16 million o 15 million nung tumakbo si PBBM bilang Vice President, no? Doon sa 30 million
na nakuha niya bilang presidente nung nanalo siya, nasaan na yung kalahati nun? Nasaan na yung kalahati nun nung tumakbo siyang vice president noon, nung kalaban niya rin si Lenny? 'Di ba? Bakit hindi niyo sinuportahan si PBBM nung mga panahon na tumakbo siya ng vice president? 'Di ba? Yun yung gusto kong sagutin nila. 'Di ba? Nasaan na sila? 'Di ba? Hindi niyo pwedeng sabihin na ayos na yung 15 million, 16 million tayong sumuporta kay PBBM sa vice president noon. Mananalo na siya. Nakita nyo di ba? Yung lamang di ba? Dumidikit si Lenny hanggang sa nanalo si Lenny. Hindi rin naman natin pwedeng sabihin dinaya. Kasi kung dinaya yung mga panahon na yon, di dapat hindi presidente si Tatay Digong. Hindi niya tinalo si Mar Rojas. Kaya hindi ako naniniwalang nagkaroon ng daya nung mga panahon na yon. Nanalo si Lenny noon kasi may suporta din si Lenny. 'Di ba? May suporta din si Madam Lenny noon. Kaya yung 30 million na yon, 'di ba? Yung kalahati noon nasaan na? Kaya hindi ako naniniwala at kumbinsido doon na pinanalo ng mga Marcos si VP Sara. 'Di ba? Hati yan. Nagkahati yan. Tapos nadagdag pa dyan yung iba. Diba? Yung iba na hindi, na balanse lang talaga. Yung nasa gitna lang. Nauunawaan nyo na. Kung ano-ano lang. Nagsalita yung mga pamilya mo, wala kang kibo. Ano ngayon? Hindi na pamilya ang problema nyo. Yung mismong sinasabihan yung hindi kumikibo, ngayon kumibo. Sana pala hindi na lang. Siguro naisip ng mga to, sana pala hindi na lang natin pinag-resign sa DepEd. Hindi na lang kikibuyan. Pinoproblema ninyo si Tatay Digong nagsasalita, si Baste nagsasalita, si Pulong nagsasalita. Nakalimutan ninyo mas matalas. Mas matalas ang utak, mas matalas ang dila, at mas matapang ang kamao ni BP Sara. Doon naman sa sana hindi pinag-resign. 'Di ba sa DepEd si BP Sara, sana hindi na lang nagsalita yan. Sa tingin ko, kahit hindi niya siya pag-resignin, siya kusang magre-resign 'Di ba talagang pipilitin niya pa rin yung sarili niya, magre-resign ako. Kasi nga dahil sa nangyayari. Since na medyo tumagal kasi ng konti, alam natin na ayan na. Diyan na nagsimula lahat. Ang problema kasi dito is mas pinakinggan, 'di ba, ng ating Pangulo kung sino man yung mga alitap-tap na umiikot sa kanya. Yung mga bulong sa kanya, yun ang sumira doon. Yun ang naging problema. Doon nagsimula. Pero kung hindi niya pinakinggan yung mga tao na nakaikot sa kanya, 'di ba? At mas pinapuran niya yung mga taong alam niyang dadalhin siya sa ayos at sa tama, wala sanang naging problema. Ang kakulangan naman kay Senator Amy, ako bilib ako dito kay Senator Amy kasi matapang to. Hindi lang tapang matalino din. Kailangan din natin yung ganun. Pero syempre, ang naging kakulangan naman ni Senator Amy, sana kinausap niya na lang si PBBM. Syempre, magkapatid kayo. Pinigilan mo na lang yung kung anong nangyayari, di ba? Tol, parang mali yung nagiging desisyon mo. Di ba? Hindi dapat natin kinakalaban yung mga yan dahil tayo, magkakasama tayo rito. Malaki na itulong sa atin ng mga yan. Bakit sila ginaganyan? Hindi pwedeng ginaganyan sila ng mga tauhan natin. Yun yung mga alitap-tap, yung mga tauhan. Diba? Sana hindi ganun ang nangyari. Diba? Dapat pinayuhan niya ng pinayuhan. Talagang nanguna siya bilang kapatid. Diba? Dapat ganun. Proven na yan. Ngayon po natin napatunayan yung sinasabi ni Tatay Digong na mas malupit sa kanya to si BP Sara. Hindi naman natin sasabihin mas matalino. Pero experience lang siguro sila nagkatalo. No? Sinisita nyo si BP Sara. Bakit wala kang sinasabi? Ngayon, nabilaukan kayo. Nabilaukan kayo nung nagsimulang magsalita. 'Di ba? Yan 'yon. Be careful what you wish for. Gusto nyong i-impeach si BP Sara?
Ano yung kasabihan? Be careful what you wish for. Takot ba si VP Sara na ma-impeach? Hindi po siya takot. No? Hindi po takot si VP Sara na ma-impeach. Be careful what you wish for. Proseso pa lang na impeachment, durog-durog na yung ekonomiya ng Pilipinas. Ang hirap po ng kalagayan. Hindi, talagang mas maganda na rin yung lumalaban si VP Sara. 'Di ba? Kasi alam nyo yung impeachment na yan, hindi tatalabas na basta kay VP Sara yan. Hanggat ang taong bayan ay nasa tabi niya. 'Di ba? Hanggat ang taong bayan ay kumakampi kay VP Sara. Yung impeachment na yan, sila lang ang naniniwala dyan. Bakit? Ang taong bayan ba nakukumbinsi? Hindi. Kung sakaling ipatupad nila yung impeachment kay VP Sara, sino ang lalabas na masama? Huwag na silang aasa na maaari pa silang manalo sa susunod. 'Di ba? Kung gagawin nila yan. Kasi ang ibig sabihin, kung ipapatanggal si VP Sara, talagang ayaw nyo talaga na merong taong nagdadala sa tama, sa taong bayan. 'Di ba? Ganun yun. Mas lalong hindi gaganda yung karakter nyo sa mga tao. Mas lalong hindi magiging maganda yung pagtingin nila sa inyo. 'Di ba? Kaya kung gusto nyong magtagal sa pwesto, kung gusto nyong kumandidato uli sa mga susunod, kailangan yung kunin ang loob ng mga tao. Hindi yung kailangang ilayo nyo yung loob nyo sa kanila. 'Di ba? Nakikita nyo, ginaganyan si VP Sara. Tapos ang taong bayan, sumisimpatya pa rin sa kanya. Dapat mo ba siyang pag-isipan ng ganun? Kung pag-iisipan mo siya ng ganun, kung ganun ang gagawin mo, ang magiging resulta, ikaw ang magiging masama. Dapat ba ganun? Dapat hindi. 'Di ba? Kasi, mapapatalsik mo siya sa pwesto, si VP Sara, ano naman ang magiging resulta sa'yo? Sa tingin mo ba magiging maayos ang mga tao sa'yo? Sa tingin mo ba na magiging okay yan lahat? Parang, all right na, wala nang problema. Siguro sa loob ng mga natitirang taon, no, sa mga natitirang taon ng inyong termino, okay. 'Di ba? Ang tanong, kapag natapos ang termino nyo, okay pa rin kaya? 'Di ba? Hindi kaya doon kayo bawian kapag kayo'y kumandidato uli. Yun. Dapat lagi nyong iniingatan ng image nyo. Hindi dapat ganyan. Kasi si VP Sara, maraming supporter yan. Ang mga Duterte, maraming nagmamahal dyan. No? Hindi, mali kayo ng tao na pinakialaman. Mali kayo ng tao na ginalaw. Yung mga alitap-tap na yan, mali kayo ng taong binangga. Di ba? Kaya nga sinasabi ko, kung gusto nyong maging presidente sa susunod at pumalit kayo kay PBBM, kung sino mang alitap-tap yun, sana, kinaibigan nyo na lang. 'Di ba? Ituloy nyo na lang. Nakipag-usap na lang kayo kay VP Sara. Humiling na lang kayo sa kanya, 'di ba? Wish. 'Di ba? Humiling na lang kayo na baka pwede makikiraan naman ako, VP, kasi gusto ko maramdaman maging presidente. Suportahan mo naman ako. 'Di ba? Malay mo sabihin ni VP Sara, ay wala na. Ay sa akin yung vice president. Sige, suportahan kita, girl. Go. 'Di ba? Malay mo suportahan pa kayo ni VP. Wala ang ginawa nyo. Gusto ko tumakbong presidente. Gusto ko naman maranasan maupo sa palasyo. Paano ka uupo? Number 1 sa survey si Sara Duterte. Sirain natin! Ano naging resulta? Di kyaw. Attack mode sila dati, no? Duterte yan. Puta, lahat to Duterte. Ngayon, isang salita lang ni VP Sara. Lahat yan, politika. Bigla nag-isip ang mga tao. Oo nga, no? Ang tagal tayong ginugoyo ng mga to. Imbestiga ba? Imbestiga kunwari. Nag-imbestiga ba kayo sa 1.4 billion a day? Billion, na. Oo. Ngayon, ang gusto nyong ipatigil. Ang gusto paulit-ulit sila sa 125 million. So sa billion, hindi no? Ni Risa Ontiveros, libro, ipatigil, ipamimigay sa mga bata para yung bata matutong makipagkaibigan ng tapat. Ewan ko ba dyan? Ba't nananalo talaga? Ano ba ang gayuma yan? Pero sa tingin nyo ba sa susunod mananalo uli yan? Naku Honti, yari ka.
Yung kaibigang walang iwanan. Masama ba yun? Mura lang po. Oh. Hindi po pinagkitaan ni BP Sara. Siya author. Wala siyang kukunin na royalty fee. Yung ginastos lang para makapag-create nun, ipamimigay sa mga bata. May mga nagsasabi pa, ha? Bakit pera ng taong bayan? Mas malupit po kung kukuha yan sa private. Mantakin mo, no? Para sa kabataan, no? Kahit sabihin mong kunin sa pera ng taong bayan yun, eh. Alam mo kung saan mapupunta, eh. Sa mga kabataan. May babasahin sila, may aral silang mapupulot. Eh, syempre, natatakot sila. Baka mamaya kung ano laman nun, eh. Kaya nga lagi nilang tinatanong, di ba? Ano ba laman yan? Baka mamaya, nabanggit ako dyan, ha? Di ba? Pag may nag-donate niya ng private, magkakautang na loob pa. Pag presidente na yan, babawian. Remember, Oh. Mel? Remember, Milyonaryo? Milyonaryo. Happy milyonaryo tayo lahat. Bakit nyo sasabihin na ano? Bakit nyo sasabihin na gagawa ng libro, papagastosan? Mabuti na nga yun. Pinagastosan Oo. nang walang bayad yung author. Dahil kung private po ang gagastos niya, utang na loob. Nakita niyo yung mga na-appoint? Hindi po dahil sa kanilang kakayahan. Yan yung pagkakaiba ni Tatay Digong. Mm. Bakit walang ganong angal? Panay magagaling yung na-appoint. Dito, panay mga donation. Pinakamalalaking donasyon. Di ba? Kada may ma-appoint, ang malaki dinonate niyan. Yung biggest donor, yun yung nakaupo. Yun na nagiging basihan, eh, no? Galing, ha? Kaya anong nahihitan natin? Yan. Biggest donor eh. Bawi-bawi tayo. Lahat nga ng mga magagaling, nawala na, eh. Biggest donor. Bawiin natin yan, di ba? Ayun, syempre at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, yun ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.